am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Sa puntong ito mga kapuso, alamin natin ang update kaugnay sa bagyong Queenie. Narito po si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang umaga po, Mang Tani. Magandang umaga, Kara. Mamayang gabi na, inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang tropical depression na si Queenie ayon sa Pag-asa. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 160 kilometers dyan sa may hilaga ng Puerto Princesa City, Palawan. At taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at inaasahang kikilos pa Kanluran, hilagang Kanluran sa bilis na 24 kilometers per hour. Tanging sa Palawan na lamang nakataas ang Public Storm Warning Signal number 1 kasama na ang mga isla ng Calamian at Cuyo. Malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin ang inaasahan pa rin dyan sa mga susunod na oras. Kaya dapat po I am ready sa banta ng baha at landslides at otomatikong suspendido pa rin ang klase sa preschool level. Delikado ring maglayag ang mga may maliliit na sasakyang pandagat. Base sa wind forecast map ng The Weather Company, posible pang lumakas ang bagyong Queenie habang tinatahak naman ito ang West Philippine Sea at maaari itong maging isang tropical storm bago tumama dito sa bansang Vietnam. Sa nakalipas na 2 araw na pananalasa ng bagyo dyan sa Visayas at Mindanao, malalakas hanggang sa matitinding ulan ang naranasan. Sa Tagbilaran City, naitala ang 139 mm na dami ng ulan ayon sa Pag-asa. Sa Borongan, Eastern Samar, 128 mm at dyan sa Dumaguete, 112 mm na dami ng ulan at sa Surigao, 84 mm. Mapapansin nating mas maraming ulan ang natanggap dyan sa Visayas kumpara sa Mindanao. Yan ay dahil yung konsentrasyon ng mga ulan ng bagyong Queenie ay nasa hilagang bahagi ng sirkulasyon nito. Okay, Mang Tani, parang ang nakikita natin ay yung unang landfall nitong bagyong Queenie, hindi siya ganun kalakas, pero habang tumatagal at dumadaan siya doon sa ibang mga baybaying dagat, saka siya lumalakas. In connection with this, inaasahan ba natin na since sabi niyo po papalabas na papunta na ng Vietnam itong bagyong Queenie ay magiging maganda na yung panahon dito sa Pilipinas? Kara, sa mga susunod na oras, mahina hanggang katamtamang ulan pa rin ang maranasan dyan sa Palawan at sa ilang bahagi ng Mimaropa Region. Mahinang ulan naman ang asahan ngayong umaga sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila. Pero higit na uulanin yung eastern section ng Luzon. Ngayong araw nito, Kara, magpapatuloy ito sa weekend, particular na sa hapon. Samantalang sa Visayas at Mindanao, uulanin din sila dyan mamayang hapon at sa gabi. At weekend, mas maulan dyan sa Visayas, mas maganda naman ang panahon sa mas malaking bahagi ng Mindanao sa weekend. Mang Tani, epekto pa rin po ba ng bagyong Queenie itong mga sinasabi niyo pong magiging ulan sa weekend? Well, Kara, hindi na dahil unang-una, palayo na itong bagyo. Nasa may West Philippine Sea na, tinaasahan nga natin na ito ay magiging tropical storm habang tumatawid sa West Philippine Sea, pero papahina na yan. Meron kasing isa pang panibagong low pressure area na binabantayan tayo, namuyan dyan sa may Pacific Ocean. Namataan ito ng Pag-asa layong 1,000 kilometers east-southeast ng southern Mindanao. Mababa pa sa ngayon yung tsansa nito na maging isang bagyo at maaaring pumasok ito dito sa PAR ngayong araw. At sa datos ng The Weather Company, maaari na itong magbuhos ng ulan. Itong nasabing LPA, hindi na yung bagyo dyan sa Visayas at Mindanao ngayong weekend. Kaya dapat po, I am ready pa rin tayo, mga kapuso. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz.